Siyempre nung nakita mo 'tong cake na 'to, naisip mo, paano kaya ginagawa yung stripes na 'to? At alam ko kaya ka nanonood kasi gusto mo din matutunan. Well, ituturo ko yan sa'yo. Nasubukan mo na bang gumawa ng ganito? Kumalat? Nasira? Turuan kita, free lang. Secret lang kasi. Sa iba may bayad. Kilig na kilig yarn. Start na tayo. Step 1, i-cover mo yung cake mo ng frosting na gusto mo. Ang ginamit ko rito ay Magic Whisk kasi sobrang stable. Important na makapal yung base frosting mo kasi is-scrape off mo yan at pag manipis, lalabas yung cake mo. Kasi yung scraper mo may mga ngipin gaya nito. Yung design ng scraper, nasa sayo na yan. Ito ang favorite ko, yung parang may mga ngipin kasi ang ganda ng pagkakapantay ng stripes niya. Sakto lang din yung lalim para i-fill at i-scrape off. Pro tip, wag mong i-ref bago ilagay yung filling nung iyong stripes. Kailangan soft pa rin siya kasi pag naunang natuyo yung base frosting mo tapos naglagay ka ng bagong frosting, magiging magkaiba yung texture ng frosting na nauna sa frosting na bago kasi nag-set na yung nauna. Using the same frosting, maglalagay lang ako ng flavor and color. Pwede namang color lang kung gusto niyo. Pero ako talaga, level up, kailangan iba ka sa mga nakasanayan ng mga tao. Yung frosting mo, hindi lang masarap, may flavor pa. Konting patak, flavor, at color na sangkatutak. Charing! Lagyan mo lang hanggang makuha mo yung gusto mong shade ng kulay na dapat nasa stripes mo. Medyo malayo dapat yung kulay ng next na frosting para very prominent ang stripes. Gagamit lang tayo ng piping bag, gugupitin natin yung dulo. Dapat yung opening halos kasing lapad nung opening ng stripes mo. Para pag pipe mo, sakto pasok siya dun sa space na para sa stripes. Pro tip, work fast para hindi magkaroon ng time mag-dry out yung naunang frosting at hindi nga siya mag-iba yung texture dun sa bagong frosting na inilagay mo. Smoothen using an acetate scraper. Huwag yung matigas kasi makakayod niya. So, dapat soft yung scraper mo, yung sumasayaw-sayaw. And buy it online. Ang mura lang yan. Kahit yung kaninang metal scraper na ginamit ko, I only bought that online. Parang wala pa yatang 100 pesos. So, eto, home stretch na tayo. Nakikita niyo na ang ganda na nung pag-separation ng color. Yung light color na base frosting, yung darker color na inilagay natin afterwards. Ngayon, gusto ko talagang makinis na makinis siya. So, gagawin ko yung pinakaibabaw. Nakikita ninyo meron yung parang umangat. So, isi-scrape off ko lang yon. We want a nice, clean, sharp edge para kasi pag inilagay na natin yung top tier, hindi ko na yan masiscrape ng paganyan. So, ginagawa ko na siya ngayon bago ko ilagay yung top tier. Hindi man kailangan perfect, pero kailangan malinis. So, for the final smoothing process, gagamitan ko lang ng bent spatula. Ayan, kita man ninyo, di ba? Parang pinaplansya after mo gamitan ng bent spatula. Hiningal yan, daldal pa more. O diba, ang dali lang, pero ang ganda. So yung mga kakain ng cake, nahihinayang talaga silang hiwain. And this is the final look for our cake. Siyempre, gagawin ko rin ng express tutorial yung ganyang pinakabuong itsura. And I hope you enjoyed today's video. At ito po ang inyong pambansang auntie na nagsasabing hindi naman kailangan sobrang komplikado ng isang bagay para maging maganda. Yun lang po and mabuhay!